pag-uusapan ngayon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. And there's power in the name of the Lord Jesus Christ. Diba may isang TV program, it's a game, no? Who Wants to be a Millionaire? Dumating na sa isang, halimbawa, may tatlo kang gagamitin. Yung isa, call a friend. No? Patawag ka sa isang kaibigan. Okay, minsan, darating sa buhay natin yung gano'n. No? May pangangailangan tayo and we need the help of our friends. So, kahit hindi kaibigan, basta darating tayo sa pagkakataon na nangangailangan tayo ng tulong ng iba. Tama po ba? Tapos meron ka ba yung nandun sa ganong situation? I need help. No, I need help. Okay, lahat tayo nakaranas ba? Okay? Naghanap tayo ng connection. No? Naghanap ng trabaho, backer, yung mga nasa sales, naghanap ng connection. Di ba? So, ibig sabihin, naiintindihan natin yun. Kailangan meron tayong lapitan. Minsan, yung connection natin nakakatulong, pero minsan hindi. No? Na merong ibang dahilan na sila hindi nakatulong. At pero meron isang pwede tayong lapitan na hindi tayo pahindihan at meron tayong pwedeng lapitan na laging makikinig sa ating paglapit. Amen po ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mabasa natin. No? Nasa series tayo ng Book of Acts. So, nasa Acts chapter 4, verse 1 to 12 na tayo. Let's read together. No? Sabay-sabay natin basahin. Sige nga po, samahan niyo ako. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Verse 3. Kaya tinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pang-aral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan ay nag-ipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak na pinakapunong pari. Verse 7. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang pari na ito? Verse 8. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpok ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo lahat at ng buong Israel na ang tao ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth na inyong ipinako sa krus muling binuhay ng Diyos. Verse 11. Ang Jesus na ito, ang bato itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay at ang siya naging batong panulugan. Verse 12. Sabay-sabay. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Doon pa lang sa unang kwento natin, doon sa chapter 3, makita na natin sa chapter 3 pa lang, na yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay nagpagaling sa lumpong pulubin. Okay? So doon pa lang nakita natin that His name is powerful. At alam ko tayo laging gumagamit ang pangalan ng Panginoon Kristo. Halimbawa, sa pananalangin, we end with what? Sabatin natin sa ating prayer, in the name of
Jesus. Kahit na hindi tayo nagpe-pray. Halimbawa, merong isang pangyayari in Jesus' name. Di ba? Yung iba, pag dadaan sa madilim, dati, hindi pa siya mananampalataya, tabi-tabi po umuno. Ngayon, hindi na, no? Ang sabi, in Jesus' name. Hindi na tabi-tabi po. No. Ginagamit natin yung kanyang pangalan. Why? Dahil alam natin, may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. At minsan, ginagamit ito na parang magic. No? Parang magic words. Di ba? Yung parang abracadabra. Abracadabra. Yung mga magicera, na? Tapos yung mga Christian na rin, in Jesus' name. Na parang pag sinabi mo yung salita niya, may mangyayari. Paano ba ginamit ng mga apostol ang katagang in Jesus' name? At doon tayo matuto. Matuto tayo doon sa paraan ng mga apostol sa paggamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Una, ginamit ko pang bigyan ng pag-asa yung taong walang pag-asa. Di ba? Yung pulubi, yung lumpo, wala na siyang pangarap sa buhay. Wala na. Kasi all his life, nandun siya sa labas ng templo. All his life, hindi siya productive. All his life, siguro maamoy na siya. All his life, marumi siya, marusing. All his life, talagang wala, hopeless. Hopeless ang kalagayan. Pero na sinabi ni Pedro at Juan, no? Sa kanya, wala kaming kayamanan, wala kaming ginto, wala kaming pila, pero sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, there is power. No? Lumakad ka, umayo ka, lumakad ka. Nagkaroon ng pag-asa. Can you say amen? Ginamit nila yung pangalan ni Jesus para magbigay na, sabi natin sabay-sabay, pag-asa. Mas malakas. Pag-asa. May pag-asa. Amin po ba? May pag-asa sa Panginoon. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan magbigay ng pag-asa. Ang pangalan ni Jesus kasunod ay may kapangyarihan magdulot ng pag-asa. Karanasan ito ng lame beggar. Ang pangalan ni Jesus ay pangalawa ay may kapangyarihan magbigay ng pagbabago sa buhay. Amen po ba? Una, nagkaroon siya ng pag-asa at nagkaroon ng pagbabago. So, hindi lang pag-asa, kundi pagbabago. Alam niyo, yung mga taong walang pag-asa, parang buhay pa sila, pero pinatay na nila yung sarili nila. Do you understand that? No? Buhay pa sila, pero parang kinitil na nila. May mga taong walang pag-asa na hindi na makakilos. Hindi na sila makakilos. No, halimbawa, bilang sa halimbawa, nung ako'y bata pang pastor, isang miyembro namin nagsabi sa akin, Pastor Ferdy, nandiyan yung kaibigan ko. Sabi ko, ano meron sa kaibigan ko? Sabi niya kasi kaibigan ko, kapag magtatakip siling, maghahapon, nanginginig siya at natatakot. Nanginginig at natatakot. Ayaw niyang lumabas ng bahay. So, bakit ano ba nangyari? Kasi nalulog siya sa sugal. Nalulog siya sa sugal. Naubos niya pati yung income nila. Ay, income. Savings nila. Nakasawa niya. Hindi alam na asawa niya. Na-withdraw at naubos sa sugal. At ang ginawa na asawa niya, nung nangyari, pinalaya siya kasama niya. Malungkot. At dahil nagkaroon siya ng depression. Kaya kapag magkagabi, nanginginig siya. So, pinuntahan ko. At sinare ko si Jesus. Sinare ko yung mabuting balita. Yung gospel, sinare ko. Tinanggap niya si Jesus. Nagsuko siya ng buhay niya kay Jesus. Instantly. Yung takot na nararamdaman niya, nawala. Instantly. This is a true story. Nawala. Ayan, patuloy siya sa kanyang pananampalataya at na-reconcile siya sa kanyang asawa.
Ang alam ko, nagpatuloy siya sa Bread of Life dito sa Quezon City. Nagpatuloy siya. At napagtagumpayan yung kawalan ng pag-asa, napagtagumpayan yung takot dahil sa makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Nagbago ang buhay. Itong lumpo, siguradong nagbago ang kanyang buhay. Dati inferior siya. Dati malungkot siya. Dati takot siya. But because of kanyang pananampalataya sa Panginoon, lahat ay nagbago. Nag-lay labor, dating lumpo, nagkaroon ng kasigahan. Dating malungkot, napalitan ng kagalakan. No? Ang pangalan ni Jesus, pangapat, pangatlo, may kapangyarihan magpalaya. Okay? Alam niyo po, yung kulungan, maraming klaseng kulungan. May kulungan physical, di ba? Yung kulungan physical, yung nasa likod ka ng rehas. Pero alam niyo, ang tao, kahit nasa laya, may kulungan din. Hello? Hello? Tanongin mo katabi mo, ikaw, anong kulungan mo? Ikaw, anong kulungan mo? And you need to be free. Amen? Amen. Kailan ka makalaya? Meron ka bang kulungan ng takot? Kailan mo makalaya? Amen? May kulungan ka ba na uncertainty for the future? Maraming phobia, di ba? Takot ka, ano yung susunod na panahon? Nakakulong ka ba doon? Kaya papalayanan ni Jesus. Nakakulong ka ba sa karamdaman? Dahil na magpalaya mula sa karamdaman. Amen? Nakakulong ka ba sa kahirapan? Hello? Siguro lang naman tayo, no? Nakakulong ka ba sa kahirapan? Kaya kang palayain ng Diyos ko. Can you say amen? Amen. No? Ang pagpapalaya ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, hindi lang spiritual. Ang pagpapalaya ng Diyos ay mabuhay ng ating buhay. Our totality. Amen? Ako sigurado ko, kung lame beggar, after gumaling, hindi na siya nanglimos ulit. Sigurado ko ron. Pagkatapos niya gumaling mula sa pagkalumpo, nakatayo na siya. Patingin ko, nagkaroon na siya ng sariling hanap buhay. Gumaling siya at lumaya. Kaya magpalaya ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ng Jesus ay may kapangyarihan alisin ang mga kautusan at paniniwala na pumipigil doon sa tao, no, para makalapit sa Diyos. Kasi nandun lang siya sa may pinto eh. Ano pumipigil sa kanya? Yung kautusan na ang mga may kapansanan hindi pwedeng pumasok sa templo. Yun pumipigil sa kanya. Pero dahil sa kapangyarihan ni Jesus, nawasak, no? Nawala ng bisa yung mga kautusan na yun doon sa tao. Bakit? Sisitahin pa ba siya? Na matapos siya gumaling, halimbawa, nasa labas siya ng templo, at kung siya'y gumaling, ay siya'y pumasok na, siya sasabihin ba ng mga pari sa loob, ay, ka nandito. Di ba dapat nandun ka sa labas? Sasabihin lang ng tao po, magaling na ako. Wala nang kautusan na pumipigil sa akin. Ganoon makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Can you say amen? Nakalapit na siyang malaya sa Diyos. Pero higit sa lahat, pakinggan natin ito, higit at higit sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihan magdulot ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Let's read together. No? Sabay-sabay natin basahin. Sabay-sabay. Higit sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihan magdulot ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Bakit higit sa lahat? Pero nalagay pa ni Pastor yung salitang higit sa lahat. Kasi mga kapatid, ito yan. Kapag ikaw ay gumaling, magkakasakit ka pa rin. Hello? Meron kang karamdaman. Pinagaling ka sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo. Ibig bang sabihin, hindi ka na magkakasakit? Magkakasakit ka pa rin. Tama ba? Kapag ikaw ay binihiyaan ng Panginoon, no, ng kasaganahan, okay? Yung pera mo ba hindi maubos?
Maubos din yan. Kaya na pansamantala. Lahat ng aking binanggit nung una, mga pansamantalang biyaya. Pero higit sa lahat, kaya nga higit sa lahat, yung walang hanggang biyaya ng kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung say amen? Yeah. Di po ba? Kaya nga sabi nga sa Bible, makamtan mo man ang lahat ng ito. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno, wala rin halaga. Kaya higit sa lahat, kung sasampalataya ka sa pangalan ni Jesus, tatanggap ka ng buhay na wala natin at mas mainam yun. Higit na mas mainam yun. Amen? Diba? Higit na mas mainam na masiguro mo, no? Masiguro mo ang buhay mo sa walang hanggan. Sa mundo ito, maraming sinisiguro, no? Diba? May sasakyan ko, nakasiguro. Diba? Mayroon kaming insurance sa school. Diba? May marami tayong insurances, no? May fire insurance, car insurance, life insurance. Pero higit sa lahat, higit sa lahat, maganda meron tayong insurance doon sa eternity. Amen po ba? May katiyakan doon sa walang hanggan. At yun ay matatanggap lamang sa pangalan ng Panginoon Kristo. Verse 12. Sabay-sabay natin masahin. Sabay-sabay. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay sabi ka nun, sa Kanya lamang. The word is sa Kanya lamang. Lamang. Ibig sabihin, wala nang iba. No other names. Hello? Except sa pangalan ng Panginoong Jesus. No, kapag kayo tumawag kay Pastor JP, hindi tatanggap. Tumawag kay Pastor Ferdy, hindi kayo tatanggap. Kaya kanino pang religious leader kayo tumawag, hindi kayo tatanggap. The Bible said, sa Kanya lamang. In Jesus' name. Amen po ba? Amen. Ang sabi rin sa Roma 10:13, let's read together, sabay-sabay din. Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay kanino daw tatawag? Pangalan ni Jesus. Pero sino Jesus ito? Ang daming may pangalan Jesus. Ang aking biyanan, mamatay na biyanan, nagulang ni Joy, tatay niya, pangalan, Jesus. Si Tatay Jess. Hindi ko inabutan. Siguro kung inabutan kayo, masaya. Meron siya manugang na pastor. Hindi niya gawin. Sa isipag sa church yun. Pangalan niya Jesus. Pero hindi yung Jesus na yun. Hello? At sa tingin ko, noong panahon na yun, marami yung kapangalan si Jesus. Hindi lang siya may pangalan Jesus during that time. Kaya dapat specific. Sino? Jesus na ito. So, bakit nagdudulot ng kaligtasan ang pangalan ng Jesus na ito? Ano meron sa Kanya? No, ang pangalan ng Jesus ay nagdudulot ng kaligtasan kung una, ginagamit ito ng may pananampalataya. Na hindi lang basta siya parang magic word na in Jesus' name. When you said, or when you say in Jesus' name, no, pag sinabi mo in Jesus' name, may kalakip na pananampalataya. Amen po ba? Kasi kahit sa libo mo pang sabihin ang Jesus' name, walang pananampalataya, that's nothing. Di ba? Kailangan may pananampalataya. At anong pananampalataya niya? Ito yung pananampalataya. At sabay-sabay natin basahin. Next slide. Sabay-sabay. Pananampalataya at pagtitiwala na sapat na ang ginawa niya sakripisyo sa krus na pambayad sa ating mga kasalanan. Ayun pala, pananampalataya doon sa Jesus na nagsakripisyo sa krus. No? Pananampalataya doon sa Jesus na nagbayad sa ating mga kasalanan. Maraming Jesus Pero yung mga Jesus na yan, hindi namatay sa krus. Kaya nga si Kipuloy, paniniwala siya sa si Jesus Napako ba siya sa krus? Hindi.
Nagsakripisyo ba siya para sa atin? Hindi! Yung Jesus na Nazareno, Jesus na anak ni Jose at Maria, Jesus na namatay dun sa krus, nagbayad ng ating mga kasalanan, doon tayo sasampalataya, at yun ang magdudulot ng ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hindi kung kanino. No, bago magkaroon ng pananampalataya, kailangan marinig muna itong ebanghelyo na ito, no? At nangyari ito nung nag-imbestiga yung mga pinuno. Ito yung tanong nila, no? Sabi ka verse 2, let's read together. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuro na mga ito sa mga tao na si Jesus ay muli nabuhay at iyon ang katibayan na muli mabubuhay ang mga patay. So, sino Jesus na ito? Sino itong Jesus na ito? The risen Jesus. No, marami may pangalan Jesus na namatay pero nanatiling patay. But this Jesus namatay pero muli nabuhay. Bakit? Para patunayan, hindi sabi ka lang, katibayan na lahat ng sasampalataya may buhay na walang hanggan. Verse 4, sabi-sabay. Gayon man, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Verse 7, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Verse 8, sumugal si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Verse 9, kung sinisiyasan ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling, verse 10, nais kong malaman ninyong lahat at ang buong Israel na ang tao ito, ang Jesus nito, ang tao ito ay nakatayo sa inyong harapan at ito, yung kulay dilaw, no? Basahin natin ang lakas yung kulay dilaw dahil ito yung Ebanghelyo. This is the gospel. Let's read together. Lubusan umaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Jesucristo na taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus. Ngunit muling binuhay ng Diyos. That is the gospel. Ano yung gospel? Gospel is all about Jesus Christ from Nazareth. Gospel is all about Jesus who was crucified on the cross. Gospel is all about the one who was risen from the dead. At doon tayo sumasampalataya. Na ang ginawa ng Jesucristo ito ay sapat para sa ating kaligtasan. Verse 8, amen to that? Amen. Verse 11, sabi-sabay. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panunutan. Verse 12 and the last verse, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay yung kulay dilaw na, malakas po. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ano po ba? Alam niyo po, kung tayo nanawaan natin that only in the name of Jesus, no, we receive the salvation. No? Nalaman natin, natutunan natin. At sumampalataya tayo na kay Jesus lang magkakaroon ng kaligtasan. Now, wow. Ngayon, alam mo na. Sabi ka lang. Ano ba ang evangelism? Ano ba yung pag-share ng gospel? Katulad siya ng isang pulubi. Pakinggan mo. Katulad siya ng isang pulubi. Na natagpuan niya yung lugar na may libreng tinapay. Nakakita siya. Sabi ng pulubi, uy, libreng tinapay dito. Kuha siya, kain siya. Pero, naisip niya, uy, marami pa palang pulubi doon. Meron pa palang ibang mga pulubi doon. So, hindi niya muna inubos yung tinapay. Hindi niya muna lubosang inubos yung tinapay at pinuntahin niya ibang pulubi. At sinabi niya sa ibang pulubi, tara kayo!
Tuturo ko sa inyo kung saan nakakuha ng tinapay. Yun ang mensahe ng salita ng Diyos sa dito. Kay Jesus lamang, sa pangalan lamang ni Jesus, may kaligtasan. Amen? Ngayon alam mo na, paano iba? Sabihin mo sa kanila. Punta kay Jesus para matanggap niyo ang kaligtasan. Tayo na tumayo. And let's read this. No? Basahin natin sa Isabay. Kaya, huwag tayo magsawa o mapagod sa pagpapahayag ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus dahil ang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas o tatanggap ng buhay na handa. Kasi yun ang sabi sa Roma 10:13. Basahin natin sa Isabay. Sapagkat ang bawat tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Kasi sa pangalan ng Panginoon. Sa ibang pangalan, hindi maligtas. Naunawa mo? Ibahagi natin sila. Yayain natin sila. Akain natin sila. Papunta kay Jesus. Dahil pag inakay natin sila sa iba, wala silang matatagpuan ang kaligtasan. Pag inakay natin sila kay Jesus, matatagpuan nila ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Sige tayong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Paalala sa amin sa iyo ito na may kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dahil isa kami, Panginoon, sa nakapakinig ng Ebanghelyo ng tungkol sa Panginoon Jesus Cristo. Jesus na namatay sa krus sa Kalbaryo, inilibing at muli na buhay. At kami sumampalataya sa ang kanyang ginawa. Kami napatawad sa aming kasalanan. Kami nagkaroon ng kalayaan sa anumang tao. Kami nagkaroon ng kalayaan sa anumang kagayang pumipigil sa amin. Panginoon, salamat po. Dahil in the name of Jesus, may kalayaan. Panginoon, sa ito, amin po dalangin, Panginoon, na nawa, huwag kami manghinawa sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Sapagkat ang pangalan mo lamang ang ibinigay sa sino ng langit para ikaligtas ng mga tao. Panginoon, sa ito aking dalangin na bawat sa ito magkaroon ng tapang, ng sigasig, ng apoy sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo na pako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Lord, salamat po. Sa iyo namin pinagkakatiwala natin ito. Igagawa mo ang iyong mayamang basbas sa bawat sa amin. Dalawa, maranasan namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na siyang naranahan sa amin. Panginoon, pagalingin mo kami sa anumang karamdaman. Panginoon, palayain mo kami sa anumang takot. Panginoon, ikaw ang patuloy magbigay ng tagumpay sa amin sa anumang pagsubok namin dinadaanan. Panginoon, ingatan mo kami, samahan mo kami, paboran mo kami. At ibalik lang lahat ng papuri, pagpapila, pagpapahati, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.